Ayan, grabe mga kalahi. Sobrang haba ng tulog ko. At 8:30 is nakagigising lang talaga natin. Pero naganda na tayo ng kape. At, ay naku, ang lamig pala dito dahil kasi di napatay yung aircon. So, teka lang, magkape muna nga tayo at lalabas tayo. Dali. Ayan, good morning mga kalahi. Nagkape lang muna tayo. It's 9:03 in the morning. At ito yung dalon. Ibig sabihin, talon. Alam nga ba yung lawn? Parang ito yung lawn, di ba? So, anong tawag sa atin dito? Yung lawn? Lupa or whatever, guys. Hindi ko na nakalimutan ko na kung anong tawag. But then this is the place na kung saan tayo mag-stay, ang karagatan, di ba? Maybe pagkatapos nito, kasi nga iiwan ko ang chanelas ko dito at magiging mabuhangin na. Akala ko doon mayroong tao, may tao, pero wala pala. So walang nakaupo. So ito ang karagatan. My God. At I don't know if it is okay to go down. At bababa tayo. There you go. Ang karagatan, batik tayo. Magandang umaga. Although late na ako sa umaga, pero sinabi na makikita natin yung alon. Ayun, may tao nga nagdaroon. So, yung area pala ito ay mabato. Lamig pala. Ito ba ay Pacific Oceans? So, ibig sabihin banda roon, maaari. So, lakad tayo pag ito. Medyo mabato pala siya. So hanggang dito lang tayo. Nakikita ko lang sa inyo mga kalahi ang dagat. Hindi ko alam kung ano mga activities pwede natin gawin dito. At yun, you know, different part na siya ng iba ng property yan. Pero ang dagat ay dagat. So nahati lang ang dagat pag humampas na sa lupa. It was just simply wonderful. Pero parang bawat alon niya o hampas niya, hindi ko pa maramdaman yung saya and excitement. Hindi ko alam bakit parang mayroong kaba. Well, thank you for the opportunity na nandito ako. After this day, trabaho tayo. But now, gising na ako, di naman pwedeng laging tulog lang tayo, no? We have to do something else. And babalik na tayo sa ating pinagmulan, doon sa ating cottage. Sarap lang. Saan ba ako dumaan? Kasi parang ang taas. Ang naaalala kong dagat is nung bata ako. Lagi kami nasa Pangasinan. Kinala Tito Etong sa may Dagupan. At ngayon, I'm experiencing another sea and beach. Andun sinalas ko, may upuan dito. Usap muna tayo. I'll try to sit down here. May shade at may lilim. Kwentuhan tayo. So umupo muna tayo mga kalahi sa dito, syempre sa upuan. Meron kasi upuan sa harapan ng dagat at pinagmamasdan ang mga alon. Ano kaya magandang activity dito bukod sa paliligo? I don't want to take shower. Kainin ko lang ng kape. Di pa ako nagbe-breakfast. Excited. Nakatulog talaga ako ng mahaba. Grabe, sobrang haba ng tulog ko. Usually, diba, nagigising tayo ng alas 3 ng madaling araw every time doon sa St. Anthony Retreat Center. Pero ngayon dito sa Talon, Eva Beach, well, natulog ako ng mahaba. Nagising ako ng alauna, pero nakabalik ulit tayo ng pagtulog. And then ngayon nagising tayo ng 8 o'clock. Gusto ko mag-reply. Ang sarap ng buhay. Ganito lang nag-aabang. Pero I wonder
kung mayroong lugar dito na dumadaong ang mga bangka, ang mga mangingisda, nagdadala ng sariwang huling isda. Hindi natin alam kasi nasa ibang lugar tayo. Yung mga naaalala kong beach, like sa Pangasinan sa Dagupan nga, may ganong area na dumadaong yung mga bangka at ibinibenta ng sariwa yung bagong huling isda. Nung nandun din tayo sa isang lugar yon, yung sa may Alabat Island, Quezon, it was an island, at dumadaan din sa gilid ng beach, parang ganitong property din, merong beach front din sila na kung saan may mga mangingisda din na nagdadaong ng kanilang mga huli. So hindi pa naman wala pa naman tayo dito na nakausap, o hindi pa natin nakakausap si Preston, yung may-ari ng lugar na to, kung may mga kanal. So we just appreciate the beauty of this place, itong karagatan. At alam ko, there are life force under the sea, pero hindi pa lang natin nakikita kasi hindi pa tayo tumutungtong doon. And at this moment, I just want na hugasan or let go of the worries and fears. Alam ko meron pa mga susunod na araw ako dito sa Hawaii. Tapos na ang klase, pero hanggang May 6 or 7 I'll be here doing some work, doing some healing to the people. At hindi ko kilala ang mga tao na pupunta sa akin. I pray these waters in front of me, these waves will help me to wipe out yung mga problema nila, yung mga nararamdaman nilang negative sa katawan. I hope that this wave give cleansing and to refresh the souls and the mind of the people. Pero gusto ko rin magpasalamat muna. Naalala ko si Kalahi na sa Lipadlan ng Taiwan for always supporting us. Alam mo sis, lagi kitang pinagdarasal sa tuwing ritual, kasama kayo. And I remember your family at natutuwa ako for the blessings that nandyan na dumating sa inyo, sa anak mo. And I pray na bawat isa sa inyo maging stable. Sana magsama-sama po tayo. Magsama-sama po kayo bilang magpamilya. At makita niyo rin ang kapayapaan at kaunlaran sa ating bayan. Despite of buong mundo. Hindi lang naman tayo ang nahihirapan, buong mundo. Maging dito sa Amerika, sa Hawaii, yung presyo ng langis is maabot na yata, kung i-convert natin ay nasa 500 pesos. So ang mahal nun, no? Mahal nun. But the price of income, hindi ko alam, di namin masyado na pag-uusapan ang presyo ng bilihin o presyo ng kinikita dito. But then yung bilihin ay mahal din. Swerte na lang tayo na kinikilala ang value, ang halaga natin bilang manghihilot. Kinikilala ang halaga ng ating pagtuturo ng pagiging hilot binabaylan. At masasabi kong buti pa dito, kinikilala tayo yung lahat, yung kabuuan. Pero sa Pilipinas, kamusta kaya? Kailangan nating maayos yung sistema natin bilang manghihilot din sa Pilipinas. Like yung curriculum, yung pag-aaralan, yung skills, knowledge, abilities, and attitude natin bilang manghihilot. At yung kasi parang sa ngayon kasi kadalasan lahat ng mga Pilipino ay Katoliko, they are hard, parang nahihirapan silang i-accept fully ang identity natin, yung nakaraan natin, na tayo ay sumasamba sa mga diwata. Meron tayong mga diwata at yung ancestral worship ay totoo yan. Actually, pinapairal din naman yan sa Christianity. Sinasabi, honor your mother and father. Parangalan natin ang ating ama't ina.
Parangalan din natin yung ama't ina ng ating mga ninuno. Ngayon, I love my tatay, I love my nanay. Pero ayoko nang sabihin muna. Merong mga ibang pamilya kasi na pag nawala na yung tatay at nanay mo, nagiging Cinderella, inaapi-api na yung anak. I think because sa mana, sa properties. Kung ako, parang wala na akong pakialam sa properties nyo. O, diba? Parang ang pakialam ko na lang ito, yung ginagawa ko kung paano ko nabubuhay. Huwag nyo na lang sanang kunin sa akin yung bagay na pinagkakakitaan ko. To be honest, hindi naman physical property ang aking tinuturo. Tinuturo ko yung nalalaman ko, yung kaalaman ko, at yun ang binabahagi ko. Indeed na parang pag-aari to ng bawat Pilipino. But then, kung ibibigay ko to ng libre, kamusta naman ako? Paano ako mabubuhay? Huwag naman sana tayo maging malupot sa isa't isa. Kung hindi niyo alam ang isang bagay at gusto niyo matutunan, consider sharing your blessings to the person na merong hawak nun, nag-iingat nun. At ako bilang tagapag-ingat ng karunungan, hindi ko rin to basta-basta ibibigay kahit kanino lang ng ganun-ganun lang. Kasi na-experience ko na nung mga bata-bata pa ako, nagturo tayo ng libre, hindi naman nila napahalagahan at hindi nila nagagamit. At this point dito sa panahon ito, talagang I'll make sure na gagamitin nyo at papahalagahan nyo at hindi kayo lilihis ng landas, no? Kasi nakagawa na tayo ng sistema na meron tayong hilot binabaylan, meron na rin tayong hilot tanglaw, meron na rin tayong mga hilot doktor na siyang nanumpa upang pangalagaan na panatilihin ang dignidad ng ating mga ninuno sa pamagitan ng ating mga kilos at gawa sa panahon ito. 8:29 and 8 minutes and 30 seconds tumatagal ang ating vlog. So hanggang dito na lang muna at tingnan natin kung ano pa mangyayari mamayang hapon. Paalam! So yan mga kalahit, 10:44 ng umaga at tayo maglalakad sa kalsada at maggagala-gala naman tayo, hanap ng tindahan. At least dito is malapit lang daw ang tindahan. Lalabas tayo sa pintuan, kakanan, hanapin natin ang kalsadang malaki at kakaliwa. At sa paglalakad natin ay makikita natin doon yung tindahang hinahanap natin. Pero nung pagdating ko dito, nawala yung aking padlock sa isang maleta ko, pero ngayon nakita ko na. And then ngayon naman I just realized, kasi nilabas ko pa, ewan ko ba't pa nilabas, yung susi ko sa templo ay nawala. Pwede naman palitan yon at plano namin palitan nila kay sa yon sa pagbalik namin sa Bulacan. Pero ang tanong dito is it has a sentimental value na paano to? So bubuksan natin, unlock naman daw siya. Oh, pwede natin siya. Okay, pwede ako lumabas at pwede rin ako pumasok. So yun, may sentimental value siya na yung keychain niya ay nakuha ko pa sa Mount Fuji, meron kasing sa Japan. So yun yung sentimental value niyan. Pero umaasa ako na bago ako umalis ng lugar na ito at bumalik ng Pilipinas ay makikita ko siya. So lakad-lakad muna tayo. Ayan mga kalay, mula Dalon, naglalakad tayo ngayon papunta sa gilid lang syempre ng kalsada ng Fort River Road. Papunta tayo ng 7-Eleven at ito na, malapit na tayong dumating at bibili tayo ng something for us. But technically I want to find a nail clipper. Bibili rin ako ng shampoo, ng sabon panligo. Dahil sabi ni Sunny, magkakaroon daw ako ng client by afternoon. So dito gagamitin ko itong safe road na to. Merong Ewa Beach partner. So lakad-lakad lang tayo, wala namang traffic light nakalagay, so tumuloy tayo. Although meron itong Ewa Mart, but I will choose yung kilala ko
ng 7-Eleven. And I'm glad na kahit saan man sa mundo may 7-Eleven. Sa Thailand yung 7-Eleven talagang tabi-tabi sila, so talagang bongga sa 7-Eleven. Dito may mga local convenience store. I might try to see those convenience store, pero ngayon pupunta ako ng 7-Eleven. So tagal na ito mga kalahi, medyo kapagod. Sige, bye bye. Ayun, nakapunta tayo ng 7-Eleven at nakabili ako ng deodorant, nail clipper, at saka ng Monster energy drink. Pero wala yung ibang hinahanap ko tulad ng sabon at shampoo. So naglakad ulit tayo papuntang Ewa store at nakita natin doon sa Sunny. So imbes na maglakad pa uwi, nakisakay na lang ulit ako at nandito na ulit tayo sa Dalon Eva Beach, no? And pahinga muna bago pumasok at maligo at magsimula dahil kasi mamaya magkakaroon ako ng client. It was so good. It's a blessing na magkaroon tayo ng client na yun nga, it means may pera tayo mamaya, dalawa sila. So good luck. Alam mo, dinalaw tayo ng mga tao dito, parang ayaw nila talaga akong umalis. We have Tina, we have Christine, we have Owen, and over there there's Maka, at binigyan niya ako ng salubong sili. So ito, tagutom dito sa Hawaii pero masarap daw to. Matamis nga siya, parang apple lang. Ayan mga kalahi, oras natin ay, anong oras nga ba natin? 6:40 na ng gabi. So gabi na pala, no? Pero may araw pa rin dito sa Dalon Eva Beach. At hindi na talaga ito sunset pala, gabi na ang aking naabutan. Pero tingnan natin kung gaano kaganda ang gabi dito. Paitaya, hindi ko na alam, no? I have to say goodbye kasi mahaba na rin ang vlog na ito. Pero bago tayo magpaalam, gusto ko sabihin na ito sa good news kasi nga nagkaroon tayo ng pagkakataon na magkaroon ng treatment, ng gamutan tayo. Ginamot natin si Reyna Batara, ang ganda ng pangalan, no? At saka si Owen. And it is an opportunity for me to earn an income. Tandaan nyo, hindi ako nagpapasal dito at hindi rin naman ako regular nagtatrabaho dito. So I am here to serve the people who needs me. So kung sino may kailangan, yun lang ang pupunta sa akin. But then parang high tide na yata. Ang laki na ng alon. Pakita ko sa inyo kung gaano kalaki ang alon, okay? Ayan mga kalahi, ewan ko kung lulusong ako. Parang ang taas-taas ng tubig. At ang alon dito sa Hawaii, actually ito ay tubig ng Pacific Ocean, at sa kabilang dulo ng karagatang ito ay matatagpuan na ang Pilipinas, ang Siargao. Kung nasan sila Denzel, alam ko malayo man kayo pero napapalibutan din kayo ng Pacific Oceans. I pray na maging maayos kayo dyan. Bantayin nyo ang abo ng tatay ko, ang lolo nyo, ha? And iipon lang ako ng pera, ipon lang ako, uwi ko kayo ng Bulacan at magsasama-sama tayo. And then this is all mga kalahi. Maraming salamat sa inyong pagtagkilik. So bago ako mag-extra, pagpapakita ko sa inyo. So ayan mga kalahi, kung nagustuhan nyo ang aking video, bigyan nyo ako ng thumbs up. At kung bago pa lang kayo nakapanood sa aking channel at gusto nyo pa akong makilala ng lubusan, subukan nyo na rin mag-subscribe at i-hit ang notification bell na yan para ma-update po kayo sa tuwing magkakaroon ako ng bagong upload. So ilang araw na lang talaga ay aking birthday yan. Pero bago ako birthday, ay kailangan ko muna umuwi ng Pilipinas. So hanggang sa muli, ako Abad ba ng Templong Anton ng Lunting Agama at nandito ako sa Dalon Ewa Beach, Honolulu, Hawaii. Nagsasabing mayari na pag sa atin. Hanggang sa muli,